Ano po dito po sa press con kanina ng mga congressman patungkol po doon sa mga nangyari kahapon sa hearing mga kababayan at patungkol din doon sa sagot nila sa mga sinasabi nitong si former Senator nitong si former President Duterte mga kababayan at yung mga paratang ni Sara. Ano po, so ngayon ito pakinggan po nating mabuti etong sasabihin ng mga congressman. I-play na po natin. Good morning po. Yesterday po merong press con si former President Rodrigo Duterte and may ilan po siya mga sinabi. He's saying that Congress is, sa Congress po, contempt is not a crime and yung contempt is just a measure for the orderly conduct of congressional hearings. Kung may nagawa kang disturbance or disorderly conduct. So ang point po niya is dapat daw may detention center sila kung wala sana may bakanting kwarto doon ilagay at hindi dadalhin. Bakit daw dadalhin pa sa prison, sa correctional? Kasi hindi naman daw criminal. Well, that is for the committee members to decide. Hindi naman po, sa ngayon naman po, sa totoo lang, wala naman din pong gustong mangyari kung ano yung nangyari kay Attorney Zulaika. It just so happen, nagkaroon lamang po talaga ng security breach at napakahirap po talaga. Wait, sabi dito, kakamping care. Sabi ni Coco Mambu. Ayan, kakamping care, never po kami susuporta sa mga dutae. Ayan no, nagsasalita na mga kababayan yung mga kakamping. Kasi nga naman, kita nyo ha, etong si Sara Duterte, hindi nyo ba napapansin? Marunong siyang gumamit ng mga taong namayapa na. Etong si former Senator Ninoy Aquino Jr., matagal na po itong namayapa mga kababayan. Etong si Apu Lakay, matagal na pong namayapa ito. Kita nyo mga kababayan ha, ang gagawin niyang pantapal, gagawin niyang pananggala, dun sa kanyang issue na kinakaharap, yung taong namayapa na si Ninoy Aquino Jr. Tapos kapag nasusukol na siya, ang gagawin niya namang pangsangga, eto namang si Apu Lakay. Nahuhukayin niya sa libingan ng mga bayani, titatapon niya sa West Philippine Sea mga kababayan. Hindi niyo ba napapansin? Walang respeto sa mga taong namayapa na. Kung yun ngang pamilya ni Ninoy Aquino Jr. mga kababayan, hindi na pinag-uusapan yan at nananahimik na, biruin nyo, lalapastanganin lang ni Sara Duterte ng ganun-ganun na lang para ilihis yung usapin patungkol sa kanya sa paggasta niya ng pera ng mamamayan na hindi niya maipaliwanag. Diba, ipagpatuloy pa natin. Na may VIP po na nandirito at hindi naman po talaga kakayanin din po ng ating security at facility na i-secure yung pangalo sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Tama. Well, in addition to that po siguro, well, yung opinion po ng former president, that's well taken, I suppose, pero it's nothing incongruent or hindi naman po in opposition to what we're doing here. The contempt power being exercised here is the self-preservation of Congress. This is innate, it is residual in Congress, and it has been defended many times by Sorry for the tech naman. And this is not the first time actually. We've already had precedent that we've already had contempt orders served in these facilities. In fact, yung ano pa yung na-mention? Yung Women's Correctional? The Women's Correctional was previously used also in the Quad Committee on the topic of POGOs. So it's nothing new. I wonder why ngayon lang po siya nagiging issue. So kaya nga, hindi lang naman unang beses na nangyari yan mga kababayan. Kasi nga naman, kung titingnan nyo, di ba, nung nagkaroon ng issue dito sa Pogo na pinag-usapan dyan sa Quadco mga kababayan, meron ng ganyang senaryo na talagang ipinapalipat dun sa Women's Correctional. Eto kasi mga kababayan, gaya nga ng sabi ko sa inyo noong nakaraan, kung hindi umepal etong si Sara, hindi naman ipapadala sa Women's Correctional etong si Lopez mga kababayan. At kung makikita nyo din naman, di ba, kahapon sa hearing, kita nyo naman yung kasinungalingan nitong sina Sara Duterte na kayo pinagpatayan ng ilaw, mga kababayan, kinuha, ninakaw yung mga cellphone.
'Di ba lahat ng 'yon lumabas kung ano yung totoo. Kaya nga kung titingnan po natin, kapag kasi sa kanila nangyayari, talagang feeling nila inapi sila. Pero kapag sa normal na mamamayan nangyayari yung ganyang klase ng bagay, wala silang komento. Tahimik sila mga kababayan at wala silang pakialam. Kaya nga kung makikita nyo yung mga drama, nitong si Sara ang gumagawa lang din ng problema nila, sila lang din mismo. Dahil kung hindi nga nagpa-epal si Sara, hindi ipapalipat sa Women's Correctional, etong si Lopez. Yun lang po siguro in addition. On the administrative side, we will take the remarks ng dating Pangulo as customer feedback. At siguro kailangan po nating dagdagan pa yung detention facilities natin o dagdagan po ng kwarto kasi nga alam nyo naman po na ratsyada po ang Quadcom, so marami pong nakagamit ng facilities natin. And of course, as customer feedback, we will improve our facilities as well. Thank you. May another statement lang po ni Duterte following yung kill remark po ni VP Sara kay PBBM. Heard that PRD said, kasuhan nyo na lang si Inday, hindi naman makulong yan. Hindi talaga magpapakulong yan. Kung ipapatay mo yan, uuwi yan ng Davao. I mean, it's pertaining to the DOJ. This was with the press con last night, no? Yes po. Hindi ko pa kasi napanood. Pero opinion naman niya yun eh. So, but again, nakita naman po natin yung direksyon ng House, yung sagot ng House, sagot ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. They are treating this with all seriousness. Kaya kung ano man yung laro-laro na naman, play with words, o kaya yung sinabi nilang kasuhan, then titignan po natin sa mga susunod na araw kasi hindi naman po, wala naman po sa kamay ng Kongreso yan. Ang ginagawa po ng Kongreso ngayon, hinahalungkat po natin yung katotohanan, hinahanap po natin yung katotohanan dito sa ating mga hearings sa good government, saka sa Quadcom. So, wala. Opinion nila yun eh. Yun ang tingin nila eh. Thank you. Yes, I guess the DOJ through the NBI has started its investigation, and a subpoena will be issued for the Vice President to answer and to face these criminal charges to be filed against her. So with that, due process will be observed in such a way that the Vice President will be given the opportunity to answer with regard to his threat against the President, the First Lady, including the House Speaker. So this will undergo a regular process. Sorry, can we hear the quote again, just to be sure po, no? Kasuhan nyo na lang si Inday, hindi naman makulong yun. Hindi talaga magpapakulong yun. Kung ipapatay mo yan, uuwi ng Davao yan. I'm guessing the context also is kasuhan na lang instead of having the hearing. Tama po ba? I think he's pertaining to... Yan yung pinupunto ni Duterte, mga kababayan. Kasuhan nyo na lang. Kasuhan nyo na lang si Inday Sara. Hindi naman makukulong yan. Yun yung katuwiran nitong si Digong, mga kababayan, na may pagyayabang. At kung ipapatumba nyo, yang si Sara Duterte, uuwi yan ng Davao. Kaya nga, mga kababayan, kung makikita nyo kagabi sa press ko nitong si Digong, meron silang mga senaryo na ginagamit doon, meron silang mga binabanggit like PhilHealth, mga kababayan, para mailihis yung issue ng confidential funds at yung atensyon ng mamamayan mapapunta doon sa PhilHealth. Kung titingnan po nating mabuti, mga kababayan, kasalukuyan pong pinag-uusapan at mainit yung hinihingi ng taong bayan na paliwanag patungkol sa paglustay ng pera nila. Kung paano ito nilustay, kung paano ito winidraw ng ganun-ganun na lang at ipinagkatiwala sa isang tao at ang nakakapagtaka pa dito pagka-release ng pera, meron na agad kinabukasan na accomplishment, mga kababayan. Doon pa lang makikita nyo kung paano nila i-handle yung pera ng mamamayan. Kaya nga, ito yung dapat mabigyan ng kaliwanagan, lalo na't involve ang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So ngayon, inililihis po nila yan at ang gusto ni Duterte, wag nang pag-usapan sa Kamara, sampahan na lang si Sara ng kaso kasi hindi naman daw po makukulong. To the kill threat po kay PBBM. So do you have any comments on that?
sa DOJ. Instead, I'm sorry. I guess the context is lost on us. We haven't heard the press con, but I think what's safe to say. Well, for one, we've had first-hand experience na po, having had the former president join us in a committee hearing. Baka po hyperbole po ito, so I'm not sure if we'd understand it right. But we stand by the rule of law, and we stand by the statement of the president and the speaker. The judicial process has been initiated already. The DOJ is already acting on the case. So I think whatever opinion he might have on whether the case will prosper is his own po, no? But we leave it to the DOJ to decide and to handle po. Anything you would like to add na lang po on how the former president po is handling this? And, you know, another lawmaker has also mentioned about, yun nga po, kung si Noynoy before, hindi po nakikialam or not saying anything about the Duterte administration. Eto, makinig kayo ha, yung mga pinklawan, mga dilawan, pakinggan nating mabuti to. During the drug war, pero nga po si Duterte seemingly he's sowing discord po ngayon sa admin ni Marcos. Excuse me, anong sabi ni former president kay Inday? Ano sabi? Regarding po dun sa kill threat, kasuhan nyo na lang si Inday, hindi naman makulong yon, hindi talaga magpapakulong yon. Kung ipapatay mo yan, uuwi ng Davao yan. Una sa lahat, hindi po nagpapapatay yung administrasyon natin ngayon. Ang nagpapapatay po yung ibang administrasyon, pero hindi yung ngayon. Yung previous administration siguro. Pero yung administrasyon ngayon, we follow the rule of law, no? Tama. Talagang gusto natin na maayos, tahimik, at meron tayong sinusundan na batas at binibigyan natin ng hustisya, no? Lahat ng lahat ng mga sitwasyon na kung saan kailangan patas, no, ang pagtingin sa batas. Last na lang siguro, based dun sa quote kanina, parang dina-downplay na parang ganito na lang gawin nyo, ganito ganyan. Parang nilalighten lang nila yung seriousness ng mga threat na ginawa. Pero alam naman natin kasing lumang tugtugin na yan. Tama. Alam na ng tao yan, sobrang lumang tugtugin na yung style na ganyan. Hindi na gumagana. And just to add, no, just to be clear, wala hong threat or balak na ipapatay ang ating pong vice presidente. Kaya hindi ko din po maintindihan kung bakit nabanggit po yun ni PRRD. No, just to be clear lang on that aspect, ano. Sila lang kasi mga kababayan, sa totoo lang, sila lang ang gumagawa ng threat sa kanilang sarili. Sila lang yung nagpipretend na may banta sa buhay nitong si Sara kahit wala namang nagbabanta. Mga kababayan, nakita nyo ba? Nabalitaan nyo na ba na may nagbanta sa buhay nitong si Sara? Kasi mga kababayan, mas maniniwala pa ako kung may nakita tayo na video na katulad nung live ni Sara Duterte na nagbabanta siya talaga on live. Mga kababayan, yun mas kapanipaniwala pa yon. Pero mga kababayan, yung sasabihin ni Sara na may nagbabanta sa kanya, maraming threat, kalokohan yan. Wala tayong nababalitaan na pinagbabanta ng buhay ni Sara. Kay PBBM pa. Buhay ni PBBM, ni First Lady at saka ni House Speaker, yun talaga ang pinagbantaan itong si Sara Duterte. Yan kasi ang problema. Kapag ka nasusukol na, kakailanganin nilang magpaawa, papalabasin nila na yung inaakusan nila dun sa tao, sa kanila mangyayari. Mga kababayan, at yung pagbabanta nila, babaligtarin nila at papalabasin nila, sila yung pinagbabantaan. Diba, ganyan yung galawan nila at galawan nitong mga Duterte. Mga kababayan, at saka nitong mga taga-suporta nitong si Digong. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Paawa. Feeling victim. Have you finished with your questions, Marian? Marian, are you done with your questions? Okay, let us recognize Gab Lalo from Inquirer Online. Sir, kahapon dun sa hearing ng Good Government, yung mga special disbursing officers ng OVP at DepEd, si Gina Acosta saka si Edward Fajarda, inamin nila na
iniwan nila yung confidential funds sa mga security officers, kay Colonel Nolasco at Colonel Lachica, upon the orders of the Vice President, di ba? May possible liability ba to, sir? Or may mga possible na kaso? Kasi we're not familiar kung anong kaso yung specific sa pag-iwan ng pera sa hindi naman disbursing officer. Well, ako, tingin ko may possible na kaso dahil in the first place, sa kanila hinabilin yung pera eh. Tsaka sila yung banded officer. So pag may nangyari dun sa... Unang-una, yung perang pinag-uusapan po natin dito, hindi naman po nila pare-parehas pera. Pera po ito ng taong bayan. So the fact na ito'y pinagkatiwala nila sa isang tao at kung may nangyari po dito sa pera, silang mananagot, eh medyo... Kaya nga po sila nagbabayad ng bond. Ang ibig sabihin po yun ay in the event na may mangyari dun sa pera, sila po yung magre-reimburse. Now, ang tanong, ito pong pinag-uusapan natin ay hindi po ordinaryong pera. We are talking here of 612.5 million pesos. In the event na may mangyari po dyan, so kaya po ba nila i-reimburse itong 612.5 million pesos? If dagdag ko lang makikita natin na meron pong malinaw na paglabag doon sa Joint Memorandum Circular -2015. Dahil kung titignan natin kung sino yung accountable officer doon, it refers to the Special Disbursement Officer, the Kaya nga mga kababayan, kung titingnan nyo mabuti, ang pinakakawawa dyan, si Gina Acosta. Ano po, yan talaga ang pinakakawawa dyan. Yang si Gina Acosta, kasi unang-una, ginawa siyang pambala sa kanyo nitong si Mary Grace Piatos at saka nitong si Cocoy Villamin. Nitong si Sara, mga kababayan, at saka nitong si Lachica. Tapos, eto namang isa, eto namang si Fajarda, mga kababayan, tatamaan din siya. Kasi biruin nyo hindi pa pala 125 million pesos yung total na pinag-uusapan dito. 612.5 million pesos, mga kababayan, na pera ng mamamayan ang dapat nyo palang itanong kay Sara Duterte. Ano po, kasi mga kababayan, kita nyo, yung mga opisyalis ng OBP, wala silang alam. Lalo na yung katulad ditong si Gina Acosta, na silang humahawak ng pera, wala silang alam, mga kababayan, kung ano na ang nangyari sa pera ng mamamayan. Kasi nga, ipinagkaloob nila, ibinigay nila basta yung pera dito kay Lachica, mga kababayan, itong si Gina Acosta, at dahil kaya niya ibinigay, may utos, may basbas, nitong si Sara. Ngayon, pag tinatanong kung saan napuntang pera, wala siyang alam. At pag tinatanong kung ano yung accomplishment, hindi nila maipaliwanag. Kaya nga mga kababayan, ang pinakatatamaan dyan, unang-una, do sa 125 million confidential funds, ay walang iba kung hindi yung si Gina Acosta, at saka doon naman sa pera ng mamamayan na 37, 3 times withdraw, mga kababayan, na nitong si Fajarda, ang isa sa pinakatatamaan din, si Fajarda. Bukod kay Gina Acosta, tatamaan din etong si Fajarda. Mga kababayan, ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. SDO, who in the person of Gina Acosta and Edward Fajarda. So wala naman po doon na nakalagay sa guidelines ng GMC na kailangan mong ibigay doon sa security officer. Tama. Yes, we understand na kailangan po ng security to secure the money upon encashment. But yung iti-turn over mo, yung pera na kaka-encash lang, kakakuha lang sa bangko, it seems it's highly irregular in the sense na hindi nga yun ang accountable officer. So doon pa lang malinaw na meron pong paglabag. And namin naman po mismo ng ating pong mga SDOs na yun po ay utos ng ating Vice Presidente. Maigli lang. They all know the irregularities na ginawa nila. Inamin naman po nila lahat yun. Ang problema, it was already too comfortable for them yung setup na ganon, which is regular practice in their office. Kaya po, parang wala na lang. Kumbaga, hindi na sinusunod yung protocols nila. So, normal na nangyari. I wouldn't be surprised if hindi lang sa security binibigay yun. Baka kung sino-sino pa or driver na lang. So, I wouldn't be surprised na ano. But again, sabi ko nga, ang dami ng issues ng transparency sa accountability. So, it came from their mouth. So, sabi dito, bagman ba ni Sara yung pinagbigyan?
Hindi natin alam. Kasi yung kay Gina Acosta, mga kababayan, si Sara mismo ang nagbigay basbas. Ano po, si Sara mismo ang nag-utos na dito kay Gina Acosta na yung 125 million pesos ay ibigay ng buo kay La Chica. Kay Colonel La Chica, mga kababayan. So possible, etong si Colonel La Chica, mga kababayan, eto yung di umano bagman nitong si Sara. Pagpatuloy pa natin. Alam nila yun, yung pagkakamaling ginawa nila. In addition lang po siguro, we thought po with the appearance of the 4 OVP officials who have been constantly evading the hearing that we would have answers. Yet, again, after, how many hearings na po tayo? 7? After 7 hearings, we're left with more questions now. Akala po namin, based on the previous hearings, 2 lang po ang nakakaalam sa kung paano ginamit confidential funds. The head of the agency and the SDO. So in this case, 3 people kasi 2 agencies. Ngunit, with their appearance po, nalaman po natin yung funds ay actually dinelegate pa ng SDO to a security officer who isn't even from that civilian agency. Our understanding is, itong 2 officers that were mentioned are both from the uniformed personnel po, which is separate from the OVP and separate from the DepEd. So doon pa lang po, I believe yung sa testimony ng witness na COA, hindi po yan in line with joint circular. What has been delegated cannot be delegated further. Trabaho po at responsibilidad yun ng SDO. Ngunit pinasa pa po sa security agent, security officer na cannot even account to us now. If you recall, yung bonded officer po dito, yung SDO dapat, siya yung responsible. Ngunit ngayon, they cannot even tell us the smallest details of what we're expecting from the accomplishment reports, liquidation reports. So I think yun yung big takeaway dito. On the question po kung anong liabilities po dito, it would really vary. If we recall, if this is public fund intended for public use, even if assuming po na yung pondo na dinaan para sa confidential funds ay ginamit for public use pa rin, let's say, for example. Pero dahil hindi sumunod sa strict procedures, I believe this is technical malversation. But worse, if this was taken for personal gain, if this proven fictitious at erroneous yung ARs to justify the taking of this amount, that could be malversation proper or worse, plunder. Kasi lampas na po ito sa 50 million. So yun po yung nakikita natin dito. So ang pinakatatamaan ng plunder, mga kababayan, kung sakali na magkaroon ng plunder case, etong ginawang ito, na itong si Gina Acosta, mga kababayan, si Gina Acosta, yung pinakatatamaan dyan. Kaya nga kung mapapansin nyo, di ba pagka tinatanong ni Congresswoman Luistro, etong si Gina Acosta, mga kababayan, kung ano yung mga accomplishment, kung bakit nagkaroon agad ng accomplishment, kaka-withdraw pa lang ng pera, mga kababayan, di ba makikita nyo yung reaksyon nitong si Gina Acosta na kinakabahan na po siya. And then nung ipinaliwanag ni Congresswoman Luistro, natatamaan talaga dito si Gina Acosta kasi nga trabaho niya yon, pero saglip na gampanan niya yung trabaho niya, sumunod siya sa utos nitong si Sara na ibigay yung 125 million pesos dito kay La Chica, mga kababayan, na dapat siya ang nag-manage, siya ang humahawak at nangangalaga nung pera ng taong bayan. Ngayon, ang problema dito, ang lalabas dito, mga kababayan, kung sakali na magkakaso, etong ginawa nilang ito ang tatamaan dyan, walang iba kung hindi si Gina Acosta. Siya ang mananagot kasi siya ang empleyado, mga kababayan, at siya yung nakaposisyon dun sa trabaho kung paano pangalagaan ang pera ng taong bayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Nakita natin na merong pagkukulang, lalong-lalo na yung ating mga disbursing officers. Nakita natin na nagkulang sila sa pag-iingat ng pera ng ating pamahalaan. At sa huli, it is a command responsibility. At talagang nakikita naman natin na lahat sila ay sumusunod lamang sa utos ng ating Vice Presidente. Tama! So sa huli, kung may makitang mga paglabag sa batas, kung may makitang kailangang may managot, kailangan akuhin ng ating Vice Presidente ang pananagutan dito sa... At tanong, aakuin ba ng Vice Presidente yung pananagutan ni Gina Acosta? Yan yung tanong dyan, mga kababayan. Paano kung sakali na sampahan ang kaso, etong si Gina Acosta ng plunder? Kasi nga, mga kababayan,
hindi niya inalagaan, sa madalit salita, yung pera ng taong bayan at ipinagkatiwala niya ng buong buo dito kay La Chica, mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo, pasok talaga sa malversation, mga kababayan, yung ginawang yan ni Gina Acosta. Pero pag above 50 million na, papasok na yan, mga kababayan, sa plunder case. Kaya nga kung makikita nyo, kabadong-kabado na etong si Gina Acosta. Ang tanong ngayon, mga kababayan, ang malaking katanungan dyan, sasaluhin ba? Eto, mga kababayan, comment nyo nga kung ano yung tingin ninyo, sasaluhin ba ni Sara Duterte yung empleyado niya? Sasaluhin niya ba yung pananagutan ng empleyado niya? Kasi ang nangyari dito, sinamantala nila yung pagiging kaya nang bahalang magdugtong ni Gina Acosta, mga kababayan. Kasi walang gaanong alam doon sa trabaho. Hindi alam yung trabaho. Ibig sabihin, sinamantala nila yung kahinaan nitong si Gina Acosta. Ang tanong ngayon, kaya-kayang saluhin ni Sara Duterte ang pananagutan na para kay Gina Acosta? Diba, ipagpatuloy pa natin Sa pagkukulang. Sir, yung ganitong issue na ang nag-disburse talaga si Colonel Nolasco and Colonel La Chica, maka-cure ba nito kung sakaling yung dalawang officials na lang ang ginawang SDO o bawal dahil military officials sila? Well, for one po, nabanggit naman po ng COA na pwede naman po mag-assign ng other SDOs. It would have cured probably, but the problem is they're still not from that office. I don't think, halimbawa, the agency, yung pondo nakalagay sa OVP, dapat ang SDOs galing po sa OVP eh. Tama. So doon pa lang, even if they did make, I don't know if you could even make security personnel from a different agency an SDO. So I don't think it would have cured it po. Although technically, you could add SDOs and that would have been a cure. Pero dahil nasa ibang opisina po, not possible, I think. Siguro po kung sa pondo, let's say, ng AFP, meron din po silang sariling SDO. But kagaya nga po ng sinasabi ni Congressman Rhodes, Office of the Vice President. Hindi po sila, in fact, hindi nga sila sumusweldo sa Office of the Vice President. Kaya meron din po talagang problema. In addition lang po, no, aside from that, not only is that they're from the other office, they're from outside of the agency. Sila mismo, iba na po yung mandato ng opisina nila. So how could they be SDOs for a mandate to be executed for the civilian agency? So yan, mga kababayan, ha, napakinggan nyo naman at maliwanag naman dito na malaki yung pananagutan nitong si Gina Acosta. Kaso nga lang ang problema dyan, hindi natin alam kung yung pananagutan nitong si Gina Acosta na dapat niyang sagutin, kung sakali na mapapatunayan talaga, mga kababayan, na merong anomalya dyan sa paggalustay ng pera ng taong bayan, kung paano nila hindi iningatan at pinabayaan yung pera na mawala, mga kababayan, hindi natin alam kung sasaluhin ba ni Sara Duterte yung pananagutan na yon. Yan ang problema dyan. Di ba mahal niya yung mga empleyado niya? Sabi niya, mahal niya yung mga staff niya. Kaya niya nga mag-stay ng 24/7 sa tabi ng mga staff niya, mga kababayan. Di dapat lubos-lubusin na niya at akuin niya yung kasalanan ng kanyang staff kapag ka napatunayan na may nalabag talaga na pagkakamali, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti, etong si Gina Acosta, maliwanag pa sa sikat ng araw na ipinambala lamang sa kanyon. At siya yung sasalo lahat ng sisi, mga kababayan, dun sa nangyari na pagkawala ng pera ng taong bayan na nagkakahalaga ng 125 million pesos. So kayo, ano po ang komento nyo, mga kababayan? Hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin. Ano po masasabi nyo, mga kababayan, hingil dun sa sinabi nitong si Bato de la Rosa na kapag ka etong si Sara Duterte, mga kababayan, napatunayan na nagkasala sa pagbabanta niya kay PBBM at inaresto, nagbigay siya ng babala na kung saan, mga kababayan, let's get it to rumble, mga kababayan. Yan yung pagkakasabi nitong si Bato de la Rosa. At ano po ang comment at opinion po ninyo sa pagyayabang nitong si Duterte na kasuhan na lamang daw etong si Sara at hindi naman daw po ito makukulong. So comment below na lamang po kung ano pong komento at opinion nyo po hingil po dyan sa topic na yan
na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam mga kababayan, basa-basa po muna tayo at bati-bati po muna tayo sa ating comment section. Ano po, anyway, ay shoutout kay kay Veronico Antonio. Ayan, kawawa naman si Acosta. Plunder po yan. Kaya nga, di ba? Kasi ang lalabas talaga dyan, kung hindi nila maipaliwanag kung saan nagpunta ang pera ng mamamayan, ninakaw yan, binulsa yan, kinurap yan. Yan yung lalabas dyan mga kababayan. Kasi hindi lang naman hindi lang naman kasi 50 million yung halagang nawawala 125 million pesos. Bukod pa yung bukod pa yung winidraw nitong si Paharda na 35.7 or 37.5 million pesos, 3 beses winidraw. Kaya nga mga kababayan, yung lahat-lahat ng perang nawawala, kung susumahin, yung iba pa, may iba pa bukod dun kay Paharda at bukod dito kay Acosta mga kababayan, kapag pinagsama-sama yan with OVP at saka itong DepEd, ang sumatotal niya 612.5 million pesos yung kailangang habulin dito mga kababayan sa opisina ni Sara at dito sa DepEd na dating hinawakan ni Sara noong mga panahon ni Sara. Ano po? Anyway, ay shoutout po sa inyo Shoutout kay Arvin Celis. Ayan, people power na lang ang isasagot nila. Kaya nga yung kanilang mimol malware, kita nyo ba yung mga vlogger, pawisang-pawisa na? Kakasigaw doon ng dumami tayo. Ay, shoutout kay Inay Conchita Balantak. Ayan, sabi dito, hindi niya sasaluhin. Kung hindi, ipapasa niya sa iba. Sa iba na sasabihin na may utang si speaker at nagbigay ng sobre si FL. Pero di naman maipaliwanag ng BP nila yung mga lumalabas sa bibig niya. Kung hindi, guni-guni niya lang. Kaya nga, di ba wala siyang ebidensya? Kala ko ba may ilalabas na video? Bakit di na ilabas yung video para tapos na? Naunahan pa si Sara Duterte na kumanta. Kumanta ni Gina Acosta. Naunahan pa ni Gina Acosta itong si Sara. Diba ilalabas ni Sara, may video daw siya. Ba't hindi ilabas? Naunahan pa, nakakanta na si Gina Acosta na ang nasa likod ng pagkawala ng pera, mga kababayan, na nag-utos kay Gina na ibigay kay La Chica yung buo na 125 ay si Sara. At yung mga piyatos, ang maraming piyatos nasa Davao daw. Ano po? Anyway, ay shoutout Shoutout kay Jojo. Ay Jojo, may grabe shoutout. Ayan, gamit na gamit ang bayad nila. Gamit na gamit ang bayad nila ngayon. Kaya nga, kita nyo, nagsisisigaw sila doon sa pawisang-pawisa na. Nagmimimol mower sila. Paano kaya nila magsisigaw ng magdamag? Hindi mga kababayan, tanong lang naman. Paano nila na magsisigaw ng magdamag doon na wala namang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasasabi? Diba, mimol mower sila, mimol mower, wala namang sumasama. Eto, tanong ko nga sa mga kakamping at saka sa mga pinklawan sa mga kakamping, mga kababayan, saka sa mga pinklawan, saka sa mga dilawan. Eto, tanong ko lang naman. Sasama ba kayo sa mga taga-suporta ni Digong para ipagtanggol itong si Sara na hindi kaya magpaliwanag ng pera ng mamamayan kung saan dinala? Diba? Payag ba kayo na maging kabahagi kayo ng mimol mower nila para maging presidente itong si Sara? Yan, yan ang katanungan natin. Anyway, ay shoutout kay Kryptonite. Ayan, wala nang sasama sa mimol mower nila. Gising na ang ibang tao. Yes. Di ba alam nyo ba mga kababayan, ito may kwento ko. Kagabi kasi, pagkatapos ko mag-live, meron akong kamag-anak na solid Duterte yon. Mga maka Duterte yon, mga kababayan Ngayon, inaano nila ako, sinasabihan nila ako na bakit daw gano'n ang sinasabi ko kay Sara Duterte. Sabi ko, hindi ba kayo nanonood ng news? Hindi ba kayo nagbabasa ng mga article? Hindi nyo ba alam kung ano yung nangyayari ngayon? Nagmimimol mower sila doon. Kasi nga, ipagtatanggol nila yung vice president nilang gusto nila maging presidente pero hindi kayang ipaliwanag kung saan napunta ang pera ng mamamayan. Todo pa rin sila mga kababayan, todo depensa pa rin. Pero, isa lang ang nakikita ko kapag nagdidepensa mga kababayan, mga taga-suporta ni Digong. Lagi nilang sinasabi yung 20 pesos na bigas. Lagi ko namang isinasagot, magtrabaho kayo. Para doon sa mga taga-suporta ni Digong na naghahanap ng 20 pesos na bigas. Magkaiba po kasi yung pangako sa pangarap. Ang laging sinasabi ni PBBM noong 2022,
pangarap niya na kapag siya naging presidente, pangarap niya na mapababa ang bigas hanggang 20 pesos. Magkaiba ang pangako sa pangarap. Hindi niya ipinangako yan. Pinangarap niya yan, mga kababayan, na mangyayari sana kung walang Sara Duterte na paepal at marunong sana si Sara makipagtulungan sa gobyerno. Diba? Kung tinutulungan niya ang presidente na magtrabaho. Kaya nga mga kababayan, yung mga naghahanap dyan ng 20 pesos na bigas, magtrabaho kayo para makabili kayo ng bigas. Yan yung opinion ko dyan. Anyway, shoutout ha. Anyway, shoutout kay Kuya Edward La Chica. Oy, La Chica ka ha. Anyway, shoutout kay kabayan ko, kapatid ko ha. And kay Ma'am Teresita Cabalen. Ayan, kawawa ang mga kawani ni Fiona Shiminet, cum laude corrupt. Biruin nyo, di ba sabi nga ni Sara kanina, hindi daw siya nakikipag-usap do sa ibang mga abogado. Kasi puro legal daw yung pinag-uusapan. Tapos magagaling daw yung ibang mga abogado. Alam nyo mga kababayan, kung ako nagkataong lawyer, mas masarap pag-usapan at talakayin yung legal. Bakit mga kababayan, yung batas? Kasi habang tumatagal, habang pinag-uusapan niya ng pinag-uusapan, tumitindi yung kaalaman mo. Si Sara yung bukod tanging abogada daw, pero ayaw pag-usapan yung about sa law. Diba? Yan ba talaga ang abogada? Anyway, shoutout kay Zulay Lu. Ayan, mega love shoutout na napakasarap ha. Kay Kuya Henry Rogacion, mega love shoutout na napakasarap. Ano pa? Anyway, shoutout kay Lydia Orbeta at sa nag-iisa nating admin si Ma'am Chaychir, kay Kuya Tommy One Squad Forever. Ay, thank you Kuya Tommy ha. Ayan, maraming salamat ha. Kay Mac Musico, ayan, sa nag-iisa nating admin, Ma'am Chaychir, kay Inay Lizagon, kay Tol Balaes the Great, kay Kuya Bricong. Mega love shoutout po na napakasarap. So anyway, mga kababayan, siguro hanggang dito na lamang po muna tayo at pansamantala po muna tayo magpapaalam. Pero bago po tayo pansamantala magpaalam, nais ko lamang po magpasalamat sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan. Mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag mag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po sa inyong lahat. O nga pala mga kababayan ha, payo ko lang sa lahat ng mga taga-suporta ni Digong. Pwede kayong sumuporta kay Digong at doon sa mga vlogger ni Digong, pero bawal maging tanga. Kasi walang gamot dyan.